Nasasyak ka talaga. Anong nangyari? Parang asan ang gobyerno? Eh wala po tayong magagawa dahil yan ang batas. Kaya ngayon po, meron po tayong mga hakbang dyan sa Senado na yung batas po na yan, kung hindi ma-emendahan, ay ma-repeal yan. Hindi po tayo papayag na ganito ang gagawin sa atin para tayo mga alipin nitong mga oligarko ng langis. At saka, Senator, yung gusto ding suspendihin yung excise tax, kayo pumapabor din ho ba noon? Opo, tayo po co-author din po niyan. Pero ang masasabi ko lang po, makakatulong po ito. Definitely. Makakatulong po yan. Lahat po yan. Pati po yung VAT. Gusto din namin tanggalin yan. Medyo kumokontra pa ang administrasyon. Pero dapat tanggalin din muna yan. Suspindihin muna. Pero lahat po yan may maitutulong. Totoo. Pero maliit. Maliit lang po yan. Ilang percent lang po yan. Opo. Ang gusto natin, yung hindi band-aid solution. Kasi ang tawag ko dyan, band-aid. Sususpindi mo, ibabalik mo. Kailangan natin ng tunay na solusyon. At ang tunay na solusyon, uulitin ko po, makapagnegosyo tayo kasama ang mga bansang inisip natin noon ay baka kalaban natin. Ha? Nabura na yan sa panahon ni Digong, pero bumalik. Pero ngayon, ano ba? Andyan. Sino bang handang tumulong sa atin ngayon? China, Russia. Yan po yung mga bansa na nandyan. Sana makagawa po tayo ngayon ng batas na gustong-gusto natin na ipatawag sana kami ng Pangulo. Kasi yan naman po ang nasa Article 6, Section 12 yata o 14 na anytime pwede niyang i-convene ang Kongreso, no, para siguro kailangan na po namin amendahan talaga ang konstitusyon. Kasi kailangan po natin ibahin na yung mga provision ng economic provision ng ating konstitusyon para malaya na pong makapasok yung mga foreign investor. Kasi po, tatandaan po nyo, nagkaroon ng Supreme Court decision na pinagbawalan po yung oil exploration natin with China. So medyo madami na naman kukontra dyan. Madami na namang lilitaw. Kaya sana po, tunay na to. Ako number one ako na humihiling sa taong bayan. Na nasa inyong mga kamay na po ito. Na sana kayo na po ang humiling sa ating Pangulo na amendahan natin ng economic provision, ng konstitusyon para malaya na po tayong makapag-mosquito, ibig sabihin makapagbutas po sa mga lugar na alam nating may langis at gas. Opo. Senator, balikan ko lang po yung sinabi po ninyo kanina na sa gitna nga po nitong pagdeklara ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ng State of National Energy Emergency ay nakikita po yung tamang panahon po ito para maisulong itong claim po natin sa Sabah. Opo. Pero paano po natin mapupursige po ng Marcos administration po niyan? Hindi ho ba ito magdudulot ng tensyon din sa relasyon natin with Malaysia? Hindi po. Hindi po ako naniniwala na magkakaroon ng tensyon po ito. Mas matensyon po yung ginagawa nila sa West Philippine Sea. Mas matensyon po yan dahil ang nangyari po dyan, nagkalabasan na ng mga, nagkaputulan na ng daliri, marami na pong nangyari. Ang Malaysia po ay maituturing natin na kamag-anak natin yan. Malay race din po tayo kung matatandaan po ninyo. At aminado din naman po ang Malaysia magmula pa noon na sa Marcos Sr., kung natatandaan niyo po, ilang beses po yan na nakipag-usap dyan sa Malaysia patungkol po dyan sa Sabah. Tsaka hindi na po uso ngayon yung nakikipaggera. Hindi na po uso yan. Magkakasama tayo sa ASEAN. Pwede pong mamagitan ang ASEAN dyan patungkol dyan atin sa dormant claim. Ibig sabihin, matagal na po yan na nasa United Nations, matagal na po yan na pinag-uusapan, hindi po yan bagong desisyon. Yan po ay matagal na. Bubuhayin lang natin ang pakikipag-usap at hindi po ibig sabihin, ako po kung halimbawa, kung ako'y gagawing miyembro dyan ng ating Pangulo, na hindi, sumama ka dyan sa negosasyon dyan, hindi ko sasabihin, kunin natin ang Sabah dahil imposible namin. Hindi na po mangyayari yan. Hindi na rin po papayag yung mga taong nakatira doon. Ang ibig ko lang pong sabihin, ang nais ko lang, magkaroon naman tayo ng party dyan.
Kung ano man yung langis na nakukuha dyan, anggihan naman tayo. Oo, hindi naman ibig sabihin na lulusubin natin, amin na yan. Hindi na po mangyayari yan sa makatotohanan ng pag-uusap. Oo, kasi yun din sanang sunod kong tanong sa inyo, Senator. Kasi papayag ba yung Malaysia na kunin ng Pilipinas ito? Sa matagal na panahon, yan talaga'y pinagtatalunan na. Pero ang nakikita po ninyo, sa pamamagitan ng pag-uusap pa rin, dialogo pa rin with Malaysia, ay makiklaim natin itong Sabah. Opo, alam niyo po, ako po'y alam naman po ng lahat na ako po'y Muslim. Ang mga kapatid po natin sa Malaysia, Muslim din. At alam din naman po natin na ang magkakamag-anak, ang mga nasa Sabah at ang mga nasa Sulu. Oo, ano po yan eh? Relatives. Opo. At hanggang sa mga panahon nito ay may trade po dyan na nangyayari. Yan po tunay na nagaganap. So wala pong away dyan. Ang kailangan lang natin ay pag-uusap. Buksan ang dormant claim. Ibig sabihin po ng dormant, hindi natin kasi hinayaan nating matulog eh. Bubuksan lang po natin. Bubuksan. At saka willing din ho kayo, bukas kayo na po pwedeng kayo mismo manguna. Oo po. Dapat akong kasama dyan. Kasi kaibigan ko yung mga Malaysian. Ang Malaysian ambassador ay best friend ko. Opo. Kasi hindi po away ang gusto natin eh. Ang gusto natin kumbaga, Breton tayo eh. Tayo yung magkakamag-anak eh. Buhayin natin yun. At alam ko hindi madamot ng Malaysia. Hindi po madamot na bansa yan. Hindi po tayo mahihirapang makipag-usap. Opo, Senator, ASEAN chairman po tayo ngayong taon na ito. At tingin po ba ninyo, dapat munang, para makatipid, di muna tayo mag-host o gamitin natin itong pagkakataon bilang ASEAN chairman na makipagkaibigan nga, maghanap ng supply ng langis para sa interes na nakararaming Pilipino? Napakaganda po ng inyong mungkahi. Kung ako po ang tatanungin, meron po mga pagkakataon na dapat tayong magtipid. Meron po mga pagkakataon na kailangan din po tayong mamuhunan. Ito po yung mga pagkakataon na hindi natin po dapat ito i-cancel. Kasi ito po yung pagkakataon na makipag-usap po tayo ng diretsahan doon sa mga bansang membro ng ASEAN. Nakasama po tayong nagtatag. Tandaan po natin, Hindi po maganda na kasama tayong nagtatag ng ASEAN, bigla tayong magka-cancel. Siguro, ang pinakamaganda po niyan, at ginagawa din yan, lalo Singapore, number 1 yan na mahilig tali ng kanilang sintron. Ipakita natin na ang Pilipinas, bagamat siya ang host, kailangan iparamdam natin na nagtali tayo ng sintron. Hindi natin dapat i-cancel, pero mararamdaman nila, kasi may mga ano dyan eh. May mga, alam mo na, medyo yung mga bagay na hindi naman kailangan i-cancel. May mga pasyal-pasyal dyan, boss. Ano na yun? Puro meeting lang siguro. So far, Senator, sa assessment po ninyo sa ginagawang hakbang ng gobyerno laban po dito sa krisis po natin, meron din kayong latest statement na nagpapahayag po kayo ng suporta pa rin sa Pangulong Bongbong Marcos Jr. sa kabilangan ng kabilang mga batikos laban sa kanyang pamamahala. Ano ba yung hugot po ninyo dito? Bakit nasabi po ninyo ito sa kabilangan ng mga ilan sa ating mga kababayan? Marami sa ating mga kababayan ay talagang hindi po kontento sa ginagawa po ng Pangulo. Ay, ako rin po hindi kontento. Ako po yung number 1 na oposisyon. Lalo na po yung mga dating naging desisyon ng ating Pangulo. Ako po talaga naguguluhan sa mga nangyayari. Pero ito pong nangyari ngayon, parang para sa akin naman, hindi naman tayo fair. Parang hindi naman niya kasalanan to. Hindi naman siya ang nag-utos na kay Trump na bombahin mo yung Iran. At hindi naman din siya ang nagsabi doon sa mga oligarko ng langis na itaas niyo yung langis. Parang unfair naman na gang up tayo sa kanya. May mga pagkakataon na dapat din ay alam natin ang katotohanan. Ang presidente natin, hindi niya po ligaw siya diyan sa nangyaring atake. Katulad po ng presidente ng UK, Prime Minister ng UK, ang Spanish Prime Minister at iba pang mga bansa, nagulat din sa ginawa ni
ni Presidente Trump. So, sa usapin ng ginera yung ginera yung Iran, walang kinalaman si Presidente Bongbong po doon. So, alisin natin siya doon. Yung pagtaas ng langis, hindi din po siya kasama dyan. Kasi may batas eh. Yung batas po ng oil regulation ang nagpataas ng mga presyo dahil yung batas na yon sinasabi na wala nang makagawa ang gobyerno kung gustong itaas ng mga oligarko ng langis. Pero, meron isang dapat na tandaan. At nakita ko naman na na-realize na yon ng ating Pangulo na masyado kasi siyang nag-concentrate doon sa military build-up eh. Hindi siya nag-concentrate sa economic build-up natin. Dapat doon po tayo ngayon. At ngayon, mukhang doon na tayo. Di ba, sinabi naman niya na ang direksyon natin maiiba na. So, magandang balita po yun. Yung akin, pag merong palpak, banatan natin. Oposisyon tayo eh. Pag meron namang mabuti, purihin naman natin. Hindi naman ibig sabihin, down mo yung tao. Ako, ini-encourage ko ang Pangulo ngayon na gawin niya yung sinabi niya. Opo, at lalo na kanina, ay nagbigay po ng kanyang President's address ang Pangulong Bongbong Marcos Jr. Umaabot na lamang sa 45 days yung supply natin ng langis at nagpapatuloy po ang kanilang pag-uusap doon sa mga bansang posible nating pagkukunan ng source. At kabilang na nga dyan ang China, yung Brunei, Korea, at iba pang mga bansang nabanggit, Senator. So, papaano po ninyo maipapabahagi sa ating mga kababayan na hindi dapat magpanik kahit 45 days na lamang yung supply ng langis po natin at patuloy ang kanilang paghanap? Wala po kasing mangyayari pag nagpanik tayo, lalo tayong magkakagulo. Yan din po ang gusto ng mga kalaban natin, chaos. Alam nyo, maraming lalo na yung mga komunista, gusto nila yan. Magkaroon tayo ng chaos. Pero wag ho natin yan ibigay. Ang masasabi ko lang po sa inyo, mga mahal kong kababayan, bagamat sinabi ng ating Pangulo na 45 days, pero ito pong nangyari na to. Para pong nung pandemic, di ba? Naalala nyo po nung pandemic, taon ang ating binuno. Ito pong nangyari na ito, hindi po ito pag natapos. Halimbawa lang po, nagkaroon ng milagro at ating pinakinggan tayo ng Iran at ng Israel at ng Amerika na nagkaroon ng peace talks, nagkaroon ng ceasefire. Hindi din po kaagad na babalik ang mga presyo, ha? Opo, hindi po ganyan ang sitwasyon, ano? Tandaan po natin, itong mga huling araw, nagkalusuban ng mga energy installations sa Gulf. Ibig pong sabihin, tinira na yung mga oil, yung mga gas, yung mga energy installation ng Gulf countries, including Iran and Israel. Matagal po epekto niyan. Hindi po yan wasak ngayon, bukas gawa na. Hindi po yan, matagal po yan. Siguro, ang projected nga po dyan, 6 months ang pinakamabilis. So, ibig sabihin, mga kababayan, huwag po tayong mag-hope sa isang bagay na hopeless. Ano po yung ibig kong sabihin? Hindi po after 45 days, magkakaroon na tayo uli ng maraming supply. Hindi po ganon. Ang bansa natin sa oras na to, ang ating administrasyon, kailangan humanap ng kukunan niya ngayon. Kaya po pumapasok ang Russia at ang China. Opo, yan po ang tunay na sitwasyon. Opo, yung sinasabing 45 days, yan po yung stock. Stock, yes. Pagkatapos po nun, wag niyo pong asahan, dyan po kasi sa Strait of Hormuz, ang pinapayagan lang po ngayon dyan dumaan, China.